Kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. At magsasagot na naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa comment section natin. So ito yung tanong niya. Sir, pa-estimate naman po ako 6 meter by 7 meter, 2 stories, slab ang roof. Pero sa second floor wala mo ng pader, sa first floor lang. Wala mo na bitana, may haligi nasa gitna. So ito yung comment niya. So nag-comment siya doon sa nauna nating video na ganito rin yung area, 6 meter by 7 meter. Kaso lang walang poste sa gitna yun. Kaya matakaw siya sa bakal. Sa laki ng bakal. At dun sa laki din ng mga biga at poste natin. So wala kasing poste sa gitna yun. Mahaba yung biga. Yung cross beam niya mahaba. So bali ito yung request niya. Nakaslab, may poste sa gitna. Sa ground floor lang yung may mga pader. Okay, 2 kwarto at isang CR. 6 meter by 7 meter, 42 square meter. Okay? So bago natin estimate to, pasalamat muna ako sa iyo dahil nagbigay ka sa akin ng gift via super thanks. So salamat talaga at natanggap ko 'yon. So okay guys, kung meron kayong pinapa-estimate, so nagtatanggap ako ng donation via super thanks. Okay? Diyan sa baba ng pinapanoran nyo, mayroon diyang heart saka thanks na nakasulat. Pindutin nyo lang, i-guide kayo niyan kung paano kayo makabigay sa akin. So, salamat. So, ito yung estimate natin. Lagyan natin to ng 9 na poste. Isa sa gitna, 8 sa paikot. Okay? So, estimate muna natin yung pinakapundasyon ng poste natin na tinatawag na kulong puting. Okay? So, 9 din na kulong puting ang ilagay-lagay natin. Ang sukat ng hukay mo is 1 meter by 1 meter by 1 meter. Okay? 1 meter kwadrado, 1 meter ang lalim. At bubuhusan natin to ng 35 cm o 0.35 meter. Okay? Ito yung volume ng kulong puting mo, 0.35 cubic meter. So ito times natin to sa 9 na kulong. So ang total volume is 3.15 cubic meter. Kailangan mo dito ng simento is 28 bag, class A, 124 yung halo mo, okay? Buhangin is 56 bag, graba 112 bag. Yung bakal na kailangan mo rito is 18 pieces na 10 mm. Top bar at bottom bar. 2 layer ang parilya mo. So, ayan. Ang spacing niyan is 17.6 cm ang spacing niyan ng mga parilya mo, okay? So, sunod natin yung poste. Pinaka-poste na, yung kulong. Ang size ng magiging poste mo dito is 0.20 meter by 0.25 meter by 0.34.2. Ito yung total ng haba ng kulong mo. Ibig sabihin, 20 cm by 20 cm by 25 cm by 34.2 meter. Okay. Ang volume niyan is 1.71 cubic meter. Simento na kailangan niyan, 15 bag. Ang bakal na gamitin natin is 12 mm, 54 pieces. Yung stirrup mo is 22 pieces. Okay, ang cutting na stirrup mo is 66.6 cm. Okay, 66.6 cm. Ang kailangan mong buhangin dyan is 34 bag. Ang graba mo is 60 bag. Sunod tayo sa puting tie-beam. Ito na yung tie-beam na magkukunikta sa mga poste mo. Pagkatapos mo kasi buhusan yung parilya mo, yung pinaka-pundasyon ng poste mo, pwede ka na mag-hukay doon para sa mga puting tie-beam mo. Yun yung maganda kasi. Yung iba naman, sinasabay na yung hukay niya ng puting tie-beam doon sa pundasyon ng mga poste mo o sa kulong puting. Pero mas maganda, buhusan mo na yung kulong puting mo bago ka mag-hukay ng puting tie-beam mo. Yan. Kasi doon mo ipapatong yung puting tie-beam mo sa pundasyon ng poste mo, sa kulo mo, at i-connecta mo siya sa mga poste. I-connecta mo siya sa mga poste. Yan. Yan ang papatibay ng pundasyon ng bahay mo. Okay, sa puting tie-beam tayo. O, ganun din yung size natin ng poste, 0.20 meter by 0.25 meter. Ang total length na to ng puting tie-beam mo is 39 meter. Okay, ito yung total length.
may cross beam to yung di ba may poste sa gitna. So lagyan mo yan ng pabalagbag, tapos pag ano na puting tie beam, tapos paikot na. Okay, so 17 bag na simento ang kailangan mo dyan, 41 pieces na 10 mm na main bar ang kailangan mo dyan, tapos 26 pieces na 9 mm para sa stirrup. Okay, ganun pa rin yung ating 66.6 cm. 43 bag na simento ang nabuhangin, 43 bag na buhangin ang kailangan mo dyan, at graba na 68 bag. Okay, sa tie beam na tayo, dito na tayo sa tie beam sa taas. Ganun din yun kung ano yung itsura ng puting tie beam mo, ganun din yung tie beam sa floor beam mo, sa taas mo. Okay, sa tie beam natin, so ang size nito is medyo malaki na unti, 0.20 meter by 0.30 meter by 39 meter. Okay, volume niyan is 2.34 cubic meter. Kailangan mo dyan simento is 21 bag, rebar mo is 41 pieces na 12 mm, 29 pieces na stirrup 9 mm. Ang cutting mo is 0.75 meter o 75 cm. Ang buhangin na kailangan mo is 42 bag, graba is 84 bag. Sa slab na tayo, isa na natin yung pag-estimate sa slab. Okay, sa slab, sa pang second floor mo. So 4.2, okay, 4.2 cubic meter ang volume ng sa slab mo. Ang kapal nito is 10 cm o 4 inches to. Okay, yan yung kapal niya. So kailangan mo dyan ng 37 bag na simento. Tapos yung bakal mo is 71 pieces na 10 mm. Okay, spacing dito is 20 cm. Okay, tapos isang one lang to, isang layer lang to. Kasi ang pinakabutong bar mo nito is yun ang steel deck. Okay, kung hindi steel deck kasi yung gamitin, top bar at bottom bar yan. May mga extra bar pa nga yan. Okay, dahil steel deck ang gamitin, mas makakatipid ka dito sa bakal mo. So 10 mm ang gagamitin mo, 71 pieces. Okay, ang kailangan mong buhangin dito is 74 bag. Ang graba mo is 148 bag. So yan. So dito na tayo sa ground floor. Sa ground floor na tayo, sa flooring sa ground floor. Ubusan natin yung ground floor mo. Ang kapal lang ng iubos natin dito is 3 inch lang. Okay, 3.2 cubic meter yan ang volume niyan. So 28 bag na simento lang ang kailangan mo. Ang bakal mo rito is 30 pieces na 10 mm. Okay, spacing natin dito is 50 cm. Okay, malalayo lang yan kasi sa ground lang naman yan, nakapatong naman yan sa lupa. Okay, 56 bag ang kailangan mo na buhangin at 112 bag na graba ang kailangan mo rito. Mamaya sasamarin natin to kung ilang cubic yung buhangin mo at saka yung graba. I-convert natin sa cubic yung mga bag na to. Steel deck na gamitin mo is 45 meter. Okay, hollow blocks mo, pag walang mga bintana, kasi sabi mo kanina walang mga bintana, di ba? Ibig sabihin walang mga butas. Hindi ko gaano maintindihan, pero ganun ang pagkasabi mo. Tapos paikot lang. Kung ganun yung request mo, paikot lang yung mga pader mo. Walang kwarto, walang CR, walang mga bintana. Siyempre may pinto yon. So 890 pieces lang na hollow block ang kailangan mo. Okay, i-adjust mo na lang to. Kasi yung sinunod ko dito sa estimate is itong sa floor plan natin. Okay, yan nakikita naman sa floor plan na yan. So 2 kwarto yan at isang CR. So kailangan mo dyan ng hollow block na 1,130 pieces. So nakita mo dyan sa floor plan, may mga bintana naman yan. So adjust mo na lang yung presyo. Mamaya sasamarin natin yan. Ikaw na lang bahala mag-adjust. Pero susundin ko dito na estimate ay itong 1,130 pieces na hollow block. 15 na patong to, 15 patong mula doon sa puting tie beam, 15 patong hanggang sa ilalim ng biga. Okay, ang kailangan mo dyan na simento is 38 bag na simento. Ang bakal na kailangan mo is 76 pieces na 9 mm vertical at horizontal yan. Ang buhangin is 152 bag. So yan. So ito na yung summary natin. I-compute na natin at i-total na lahat yung mga in-estimate natin isa-isa. Okay, magmula sa hollow block, simento, bakal.
So, presyohan na natin para makuha natin yung actual na bilang at budget para dito sa structure na nire-request mo na 42 square meter. Ito yung summary. Yung hollow block natin is 1,130 pieces. So, 13 pesos isa nito, 14,690. Steel deck natin, 42 meter, 500 per metro, so 21,000. Simento natin is 192 bag, 220 per sako, 42,240. Ang bakal natin at 12 mm is 95 pieces, 220 rin yung isa, so 20,900. 10 mm natin is 160 pieces. So 140 per piece, 22,400. 9 mm natin, 153 pieces, 90 per piece, 13,770. Ang buhangin natin, 13 cubic, so 900 per cubic, 11,700. Graba natin na 17 cubic, 1,200 per cubic, so 20,400. Ang hagdan natin, 20,000. 20,000 ang ilan mong budget sa hagdan mo. Kahit anong style yan, pasok yung 20,000 na budget mo dyan. Ang formworks natin, bako, tie wire, at iba pa dyan, okay, is 7 to 10,000 ang ilalaan natin na budget. So, ang total material cost for structure mo from foundation to slab is 197,300. So, ito yung kailangan mong budget para dyan sa structure niya. So, kung tatanungin mo magkano labor dyan, mga 75,000 o 76,000, pasok na sa akin dyan. Okay, so ayan ang request mo. At nasagot natin yung tanong mo. So, andyan naman yung bilang ng materials na biniling natin. Kung mag-canvas ka dyan ng presyohan sa inyo, so adjust mo na lang yung materials dito. Kasi depende kasi yan sa lugar yung presyo ng materials. So, ayun guys, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Okay? Para updated kayo kung may bago akong video.